Sa kapangyarihan ng Diyos na siyang naghahari sa kalangitan, ipinapaubaya ko na sa iyo ang kaligtasan ng buong bayan na ito. Isa kang malaking tanga, bata. Sa tingin mo ba'y pakikinggan ka ng Diyos mo? Isa ka lamang hamak na sugo ng paring yon at isang baguhang antingero. Isang magandang araw, Karine, Sir Froy, at sa mga masugid na taga-subaybay ng Ang Manlalakbay Channel. Isa nga pala ako sa humahanga sa angkin ninyong pagbibigay ng buhay sa mga kwentong ibinabahagi ninyo sa channel na ito. Dahil dito ay marami akong mga aral na natutunan at nadagdagan din ang aking kaalaman tungkol sa mga iba't ibang bagay. Itago niya lamang ako sa pangalang Juan. Nagpadala ako ng aking sariling sulat sa inyong channel dahil gusto ko itong mapakinggan na gaganapin ng aking iniidolo na si Sir Rene. Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ngayong araw ay masasabi kong isang sensitibong usapin, lalo na sa mga iba ang relihiyon at pinaniniwalaan. Nawa ay kapulutan ninyo ito ng aral. Ang pangyayaring aking isasalaysay ay nangyari sa isang bayan ng Bicol. Hindi ko nababanggitin kung saang bayan para sa kaligtasan ng mga tao na nasa kwento ko. Lumaki nga pala ako sa kumbento at sa pangangalaga ng aking amahin na si Father Bernard. Siya na rin ang tumayo kong ina at ama noong bata pa lamang ako. Ayon sa kanya, napulot niya ako sa labas ng simbahan. Nasa loob daw ako ng basket noon at umiiyak. Tirik na tirik pa daw ang araw noon nang makita niya ako. Akala raw noong una ni Father Bernard ay naiwan lamang ako. Naghintay raw ng ilang oras si Father Bernard sa labas ng simbahan, subalit wala raw pumunta roon para kunin ako. Kaya naisip na ni Father Bernard na baka sadyang iniwan ako ng aking mga magulang sa labas ng simbahan. Iisa lang din ang nakikita kong dahilan kung bakit niya yon ginawa. Simula noon, ang kinilala ko ng ama ay si Father Bernard at ang mga kapatid ko ay ang aking mga kapwa sakristan. Subalit, hindi sila nakatira sa kumbento dahil may sarili silang mga bahay, samantalang ako'y wala. Lumipas na nga ang mga taon. Ang bata noon na iniwan ng kanilang mga magulang ay naging isa ng malaki at matipunong lalaki. Napangiti ako ng mapait sa isiping yun. Taong 1978 ay mas naging magaling akong sakristan dahil sa mga pangaral at payo sa akin ni Father Bernard. Palagi niya akong kaagapay sa tuwing gagawin niya ang kanyang mga tungkulin. Isang hapon noon, naabutan niya ako sa sala ng kumbento namin. Malaki ang ngiti niya sa akin habang may dalang isang kahon. Ibinigay niya yun sa akin na agad ko rin namang tinanggap. Juan! Maligayang kaarawan sa'yo. Abay, 17 taon ka na ngayon, anak. Akalain mo naman at napakabilis ng panahon. Sanggol ka pa lang noong nakita kita. Samantalang ngayon mas hamak na malaki ka na sa akin. Naku, maraming salamat po rito, Father Bernard. Tama po kayo, napakabilis ng panahon. Hindi ko akalain na abot ako sa ganitong edad. Salamat po sa lahat, Father, ha, at hindi mo ako pinabayaan. Salamat dahil palagi ka nandyan para sa akin. Kinupkup mo ako saka pinalaki. Nako, ikaw talagang bata ka, oo. Tama na nga yan at baka magkaiyakan pa tayo ritong dalawa. Halika na. Naghihintay na ang ilang mga bisita natin sa kusina. Kainin na natin ang handang pinahanda ko para sa'yo. Naku, Father, nagpahanda pa ho kayo. Di naman na kailangan Ayos lang po sa akin na may pagdiwang ko ang karawan na kasama kita. Asus ka talaga. Huwag ka nang mahiya. Minsan lang naman kitang paghahandaan Saka hindi ka ba nasanay?
Sige na nga ho, Father. Maraming salamat po talaga. Walang anuman, anak. Ngumiti na lamang ako sa sinabi ni Father Bernard at sumunod sa kanyang likuran. Labis akong nagpapasalamat sa kanya dahil nakilala ko siya at hindi siya nagdalawang isip na kupkupin ako at palakihin. Minsan nga ay sabi niya na baka raw pinagtagpo talaga kaming dalawa na magkita. Pagdating namin sa kusina ay naroon ang mga ilang kaibigan kong sakristan at nagtatrabaho sa simbahan. Binati nila akong lahat at kinantahan pa. Tuwang-tuwa naman ako sa kanila at labis ang aking pasasalamat. Kinagabihan noon ay tumungo na ako sa aking silid at binuksan ang ilang mga regalo kong natanggap. Tuwang-tuwa naman ako dahil ang ilan sa mga yon ay damit, pantalon, tsinelas. Nang bigla kong makarinig ng katok mula sa pinto at sumunod noon ang pagtawag sa akin ni Father Bernard. Agad naman akong tumayo mula sa aking kama at pinagbuksan siya ng pinto. Oh, sabi ko na nga ba't gising ka pa eh? Opo, Father. Binibuksan ko lang mga regalo sa akin ng ilan nating bisita kanina. Walang kaso sa akin, Juan. Oo nga pala, nakalimutan ko itong ibigay sa'yo. Inabot niya sa akin ang kanyang kanang kamay na may hawak na isang rosaryo na gawa sa kahoy. Kulay lupa yon. Pagtingin ko pa lang doon ay bumigat na agad ang pakiramdam ko. Para bang may enerhiyang humihigop sa akin. Rosaryo? Bakit niyo po ito binibigay sa akin, Father? Sa wangis pa lang nito mukhang banal na ang rosaryong ito. Mabigat ang enerhiyang nagbumula rito. Tama ka, anak. Isa kang sagrado ang rosaryong ito. Bigay yan sa akin ng isang kaibigan na minsan ay sinagip ako mula sa kamatayan. Iniwan niya yan sa akin bago siya mamatay. Sinabi niya sa akin na may kapangyarihan ang rosaryong yan. Hindi lang yan basta-bastang rosaryo, kundi isa yang rosaryo na agimat. Binindisyonan niya ng 3 pari at nilubog sa asin upang mapatibay ang kanyang proteksyon laban sa mga kasamaan. Kung ganun po bakit niyo ito binibigay sa akin, Father? Sapagkat nanaginip ako kagabi na dapat daw ibigay ko sa iyo dahil kailangan mo yan. Kaya ingatan mo yan, Juan. Po? Ano pong ibig niyong sabihin, Father? Maging ako'y hindi ko rin alam kung bakit ako nanaginip ng ganon. Hayaan mo't darating din ang araw na mapagtanto ko rin ang lahat. Basta sa ngayon ay suotin mo yan palagi. Sige po, Father. Salamat po rito. Ngumiti sa akin si Father Bernard bago siya umalis. Ako naman ay naiwan na puno ng pagtataka ng mga sandaling yun. Bumuntong hininga na lamang ako bago ko isinuot ang sagradong rosaryo sa aking liig. Pagkatapos kong buksan ang mga regalo sa akin, ay nagdesisyon na rin akong matulog. At sa kalagitnaan ng aking pagtulog, bigla na lamang akong nanaginip. Pinatay raw ang 2 batang lalaki sa harap mismo ng simbahan sa aming bayan. Isang uri ng halimaw o aswang ang pumatay sa mga ito. Kasunod nun ay ako naman ang hinabol ng aswang. Tumakbo ako ng mabilis at hingal na hingal. Hanggang sa bigla na lamang ako nitong sakalin nang sumulpot siya sa harapan ko. Dahil doon ay napasigaw ako ng malakas at nagising ako mula sa aking pagkakatulog. Nang tignan ko kung anong oras ay bandang 4:00 na ng madaling araw. Napahilamos ako sa aking mukha para pakalmahin ang aking sarili. Alam kong panaginip lamang yon, pero pakiramdam ko'y parang totoo. Nagdesisyon akong magdasal bago ko bumalik na muli sa aking pagtulog. Paggising ko ay naabutan kong abala ang ibang mga kasamahan namin sa kumbento. Agad kong hinanap si Father Bernard sa mga kasamahan kong sakristan. Agad akong tumungo sa simbahan at nakita ko sa labas na maraming nagkukumpulang mga tao. Ang ilan sa kanila ay napapatakip ng kanilang mga ilong na tila ba may hindi kaaya-aya silang naaamoy.
Tumungo ako sa harap ng simbahan at sumilip sa labas sa may kalsada. Nang hindi ko makita na maayos ang dahilan kung bakit nagkukumpulan ng mga tao ay lumabas ako. Naabutan ko si Father Bernard na kausap ang dalawang pulis habang kinukunan naman ng isa pang pulis ang dalawang bangkay ng dalawang lalaki. Nanlaki ang aking mga mata nang makita ang bangkay. Parehong-pareho ang senaryo sa aking panaginip. Ang suot ng mga ito, maging mukha at maging ang kanilang mga sugat sa katawan. Puro sila kalmot at warak ang tiyan. Umatras ako habang nanlulumo. Pakiramdam ko ay yumanig ang mundo dahil sa aking nasaksihan. Ipinilig ko ang aking ulo para mawala ang lahat sa aking isipan. Napansin naman ako ni Father Bernard at agad akong dinaluhan. "Anak, ayos ka lang ba? Ay pumasok ka muna sa loob at hindi maganda sa iyong makitang bangkay ng dalawang lalaking yon. Baka mamaya ay hindi ka na makakain dahil sa nakita mo. Kami na ang bahala rito, anak. Pumasok ka na sa loob." May sasabihin ako sa iyo, Father. "Mamaya na yan, anak. Alam kong nadala ka sa mga nakita mo. Halika't pumasok ka muna sa loob. Magpahinga ka na muna ron." Sumunod na lamang ako kay Father Bernard. Pagkarating ko sa loob ng aming kumbento, ay agad akong uminom ng tubig at pinakalma ang aking sarili. Sa mga sandaling yon, inisip ko na lang na hindi totoo ang napanaginipan ko, na baka nagkataon lamang. Pinakalma ko muna ang aking sarili bago ako nagtrabaho. Natapos naman ang investigasyon sa labas ng simbahan, kaya kumalma na rin ako. Pagbalik ni Father Bernard ay malalim ang iniisip niya. Labis siyang nagtataka kung paano raw napunta ang dalawang patay sa harap ng simbahan namin. Kinagabihan na naman ay nanaginip na naman ako. Subalit sa pagkakataong yon, ang panaginip ko ay tungkol sa isang anghel at sa sagradong rosaryo na bigay sa akin ni Father Bernard. Nasa gitna raw ako ng kagubatan at biglang may nagpakita sa aking isang anghel na bumaba sa langit. Sa sobrang liwanag nito ay hindi ko makita ang kanyang mukha. Tanging boses lamang niya ang aking naririnig. Sino ka? Anong kailangan mo sa akin?" "Ako si Arca. Narito ako para sabihin sa iyo na oras na para gampanan mo ang iyong tungkulin." Anong ibig mo sabihin? Hindi ka ba nagtataka noong simulang sinuot mo ang sagradong rosaryong yan ay nanaginip ka na ng isang pangyayari at nagkatotoo? Dahil ang sagradong rosaryong yan ay itinakdang mapunta sa iyo. Ikaw ang piniling susunod na tagapangalaga niyan para gamitin mo sa kabutihan at puksain ang mga masasamang nilalang sa mundo. Hindi ko maunawaan ang sinasabi mo. Baka nagkakamali ka lang. Hindi ako karapat-dapat sa ganitong bagay. Ikaw ang pinili. Wala ka nang magagawa pa, Juan, kundi tanggapin ang nakatakdang kapalaran para sa iyo. Tanungin mo si Father Bernard. Alam na niya ang kapalaran mo sapagkat kinausap ko rin siya sa kanyang panaginip. Kaya niya ibinigay ang sagradong rosaryo upang magsimula ka sa iyong misyon. Kung ganon, ano pong nararapat kong gawin? Paano ko magagampanan ang aking misyon? Hanapin mo ang mga masasamang nilalang o mga aswang na pumapaslang ng mga tao. Puksain mo ang kadiliman na muling maghahasik ng lagim. Ikaw lamang bilang isang antingero ang makakagawa nun, bilang isang anak din ng pinili kong antingero dati. Ang ibig mo sabihin, isa ring antingero ang tunay kong ama? Oo. Subalit sa kasamaang palad, napatay siya ng isang makapangyarihang gabunan na aswang. Sana sa pagkakataong ito'y papaslang mo na ang gabunan na tinutukoy ko. Wala akong alam sa pakikipaglaban. Wala rin akong alam kung paano ko tatalunin ang mga sinasabi mong aswang at ibang masamang nilalang. Pananampalataya mo at panalangin ang tanging sandatawan.
Gamitin mo ang Sagradong Rosaryo at poprotektahan ka rito. Unti-unting naglaho ang liwanag at napalitan ng dilim. Nagising na lamang akong naliligo ng sarili kong pawis. Napahilamos ako sa aking mukha at muling tinignan ang Sagradong Rosaryo na aking suot. Pagdating ng umaga, ay naabutan ko si Father Bernard sa sala at kasalukuyan siyang umiinom ng kape. Nagdadalawang isip ako sa mga sandaling yon kung sasabihin ko ba sa kanya ang tungkol sa panaginip ko o hindi. Hinintay ko na lang muna na matapos kaming kumain. Magsasalita na sana ako nang maunahan ako ni Father Bernard na magsalita. Siya nga pala, Juan, samahan mo akong tumungo sa isang baryo. Alalayan mo ako sa gagawin kong eksorsismo. Po, meron na naman pong sinaniban. Oo, ang anak ni Manang Berlin. Naparito ang anak niya si Carson kanina umaga pa. Kaya't bilisan natin nang matapos na natin ang araw na ito. Ano po kaya ang dahilan at bakit sinaniban? Hindi rin nila alam kung paanong nangyari. Basta isang araw, bigla na lamang daw nag-iba ang anyo ni Ulad. Father Bernard, baka hindi o sinasaniban ng masamang nilalang o espiritu ang anak ni Manang Berlin. Baka ho, isa itong aswang. Nakita kong natigilan si Father Bernard nang marinig niya ang sinabi ko. Tinitigan niya ako ng mabuti, saka siya bumuntong hininga. Sa nakita kong reaksyon mula sa kanya, ay sigurado akong may alam siya tungkol sa mga panaginip ko. May alam ho ba kayo sa panaginip ko? Sa Sagradong Rosaryo at sa tunay kong ama? Kung ganun nagpakita na pala sa iyo si Arca. Sinabi na ba niya sa iyo ang lahat? Ibig kong sabihin, totoo ang nasa panaginip ko? Totoong isang antingero ang aking ama at ganoon din ako? At ang Sagradong Rosaryo na ito ay galing kay Arca? Totoo ang lahat ng nasa panaginip mo, Juan. Pasensya ka na. Hindi ko sinabi sa iyo ang lahat dahil kinausap ako ni Arca na siya ang kakausap sa iyo pagdating ng tamang panahon. Maging handa ka, Juan. Ito na ang oras para puksain ang mga kampon ng kadiliman. Subalit, hindi ko pa sila kayang haraping lahat. Hindi ko alam kung paano ko sila lalabanan. Gawin mo ang mga itinuro ko sa iyo, Juan. Ang pananampalataya mo sa Diyos, ang mga orasyon at panalangin kong itinuro sa iyo. Gamitin mo yon. Sigurado ako magagawa mo silang labanan. Lakasan mo lang ang loob mo. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Pero, naniniwala ako sa iyo, Juan. Naniniwala ako na magagawa mo silang talunin. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Napahawak ako sa aking suot na Sagradong Rosaryo. Hindi ko alam kung bakit bigla na lamang lumakas ang loob ko sa mga sandaling yon. Parang binabalot ng isang mahiwaga ang buo kong katawan. Dahilan para mas lumakas pa ang aking pakiramdam. Tumango ako kay Father Bernard. Niyakap naman niya ako ng mahigpit. Pagkatapos naming magligpit ay tumungo kami sa harap ng isang altar at nanalangin. Panalangin namin na sana maging matagumpay ang lakad naming yon at mailigtas ang taong sinasaniban ng masamang espiritu. Pagkatapos naming magdasal ni Father Bernard, ay naghanda na rin kami sa aming lakad. Mahigpit na binilinan ni Father Bernard ang katiwala niya sa simbahan na si Father Glenn. Sumakay naman kami ni Father Bernard sa isang service ng simbahan patungo sa nayon kung saan nakatira si Manang Berlin. Matapos ang ilang minuto na biyahe, ay nakarating na nga kami roon. Huminto lang kami sa bukana ng nayon. Naabutan namin ang asawa ni Manang Berlin na si Mang Oscar na naghihintay sa amin ni Father Bernard. Father, maraming salamat po at tumungo kayo rito. Wala yon, Mang Oscar. Kasama ko nga pala si Juan. Siya ang tutulong sa akin para mapagaling ang anak mo. Wala hong problema sa amin, Father Bernard. Halina ho kayo at tumungo na po tayo sa bahay. Mabuti pa nga. Nagsimula na nga kaming lumakad na tatlo papasok sa isang baryo. Sa liblib na lugar nakatira si Mang Oscar at Manang Berlin.
At sa bawat bahay na dinaraanan namin ay pakiramdam kong may nakatingin sa amin. Nanindig ang balahibo ko sa batok at maging sa buong katawan. May naramdaman din akong kakaibang enerhiya na hindi ko mawari kung saan galing. Binaliwala ko ang pakiramdam na yon at nagpatuloy sa aking paglalakad. Pagkarating namin sa bahay ni Mang Oscar ay kakaibang enerhiya agad ang aking naramdaman. Mabigat yon at para bang hinihila ako pailalim. Maging si Father Bernard ay mukhang naramdaman din ang nararamdaman ko. Mahina ang inyong pananampalataya sa Diyos, Oscar, maging ng inyong anak. Hindi nakakapagtaka kung bakit siya sinaniban ng isang demonyo. Malakas ang isang ito at hindi ko alam kung mapapalis ko agad ang inilalang na ito. Pero huwag kayong mag-alala. Gagawin ko ang lahat para matulungan kayo. Kung ganun ho, ano ang nararapat naming gawin? Magdasal kayong buong magpamilya. Lakasan ninyo ang paniniwala ninyo sa Diyos. Ipagkalob ninyong lahat ang sarili ninyo sa Diyos at hindi siya magdadalawang isip na tulungan kayo. 1. Tulungan mo silang magdasal. Iwan niyo muna ako at susubukan kong kausapin ang sumanib kay Carson. Sige po, Father Bernard. Ako na pong bahala sa kanila. Iniwan na nga muna namin si Father Bernard sa loob ng silid ni Carson. At niyaya ko naman si Mang Oscar at Manang Bilin para magdasal. Sinabayan nila ako sa pagdarasal ng mga sandaling yon. Ilang sandali pa'y narinig namin ang kakaibang boses na nanggagaling sa loob. Naramdaman ko ang pag-iinit ng aking sagradong rosaryo. Nang tignan ko yon sa ilalim ng aking damit ay umiilaw na yon. Ngunit sapat lamang na makita ko ang ilaw. Hindi ko alam kung ano ang aking gagawin ng mga sandaling yon, lalo pat naninibago ako sa sagradong rosaryo. Hindi ko rin alam kung paano ko yon gagamitin. Inabot kami ng tanghali sa bahay nila Mang Oscar, pero hindi pa rin napapaalis ni Father Bernard ang sumanib sa katawan ni Carson. Hindi pumapayag ang nilalang na iwan ng katawan ni Carson. Ngunit huwag kayong mag-alala, Mang Oscar. Kakausapin ko uli mamaya. Pero kung ayaw pa rin niya, mapipilitan na akong paalisin siya ng sapilitan. Kung gano'n dito na muna kayo kumain ng tanghalian. Nakapaghandaan na rin kami ng pagkain sa pagdating ninyo. Maraming salamat sa inyo, Mang Oscar. Matapos namin kumain ng tanghalian, ay lumabas muna ako ng bahay nila Mang Oscar. Naupo ako sa isang upuan na gawa sa puno ng kahoy sa kanilang bakuran. Nagpapahangin ako noon nang makaramdam ako ng isang kakaibang enerhiya na nagmumula sa unahan. Pakiramdam ko ay nakatitig ito sa akin at lihim akong pinagmamasdan mula pa kanina. Luminga-linga ako sa paligid at nakita ko sa hindi kalayuan ang isang lalaking may matipuno na katawan na nakasilip. Nagtatago siya sa isang malaking punong kahoy. Kumunot ang noo ko nang makita ko itong matalim na ngumisi. Nararamdaman ko na naman ang pag-iinit ng aking sagradong rosaryo. Naisip ko na may mali sa baring yon at kinakailangan kong alamin. At sa isip ko ay mukhang may kinalaman ang taong nakita ko. Akma na sana akong tatayo mula sa aking kinaupuan nang marinig ko ang pagtawag sa akin ni Father Bernard. Juan! Sabihin mo sa akin kung may nararamdaman kang kakaiba sa lugar na ito. Mayroon nga ho, Father Bernard. Subalit hindi ko malaman kung ano yon. Tapos may nakita kong isang lalaki roon sa hindi kalayuan. Kanina pa nagmamasid sa akin. Humanda ka, Juan. Masama ang kutob ko sa lugar na ito. Bagong mukha ang nakita nila at bago tayong salta rito, baka atakihin nila tayo mamayang gabi. Sige, Father Bernard. Maghahanda ako sa bagay na yan. At ang sumasanib sa katawan ni Carson ay hindi isang demonyo lang, kundi may isa pang sumasanib sa kanya. Ho? Ang ibig ninyo sabihin, hindi lang iisa, kundi dalawa? Oo, isang demonyo at isang gabunan na aswang na matagal nang patay.
Subalit mukhang pilit niyang inaangkin ang katawan ni Carson para muling makapagbiktima ng mga tao. Ito marahil ang sinasabi sa akin ni Arca na paparating na panganib at kalaban. Ano pong gagawin natin, Father? Hindi pa ako handa sa tungkulin ko. Kailangan mong maging handawan. Tanging ikaw lamang ang makakatalo sa kanila dahil nasa iyo ang sagradong rosaryo. Sa iyo lamang yan gagana at susunod. Kaya tandaan mo ang mga panalangin itinuro ko sa iyo at ang ilang orasyon. Paano ang pamilya ni Carson, Father? Bakit hindi mo sa kanila sinabi ang totoo? Dahil ayaw ko silang mag-isip ng kung ano-ano. Hindi ko hayaan na makagawa sila ng ikakapahabak nating lahat. Humanda ka, Juan. Kailangan nating paghandaan ang darating na gabi. Tumayo si Father Bernard at iniwan akong mag-isa. Tinapik niya pa ako sa balikat bago siya pumasok muli sa loob ng bahay ni Manang Belin. Ako naman ay napatinging muli sa pinagtataguan kanina ng lalaki, pero wala na ito roon. Pagsapit ng 6:00 ng gabi, ay sinimulan muli ni Father Bernard kausapin ang nasa katawan ni Carson. Gusto ko siyang tulungan ng mga sandaling yon, pero sinabi niya sa akin na manatili lamang daw ako sa tabi ni Manang Belin at bantayan ng mga ito. Ilang sandali pa ang lumipas. Nakausap muli ni Father Bernard ang demonyong sumasanib sa katawan ni Carson. Hindi lang iisa ang boses nito, kundi dadalawa. Tumindig ang balahibo ko sa buong katawan nang marinig ang alulong ng mga aso sa hindi kalayuan. Nataranta naman si Manang Belin at Mang Oscar dahil sa takot. Pinagsabihan ko silang isara ang mga bintana at pinto. Nang matapos yun, ay tumungo kami sa harap ng altar at nag-usal ng panalangin. Maya-maya pa'y narinig ko ang sigaw ni Father Bernard sa loob ng silid ni Carson. Dali-dali akong tumayo at binuksan ang pinto. Ganon na lamang ang gulat ko nang makakita ng isang nilalang na kakaiba. Mapupula ang mga mata nito, may balahibong itim ang buong katawan, may mahahabang mga pangil, matutulis na mga kuko at nakakatakot na itsura. Inuutusan kitang umalis sa katawan ng lalaking ito. Kung hindi, paparusaan ka ng liwanag. Akin ang katawan na ito. Simula sa gabing ito, wala ka nang magagawa pa, Father. Sabihin mo ang pangalan mo. Hindi ko sasabihin, Father. Alam ko ang binabalak mo. Napaalis ko na nga ang demonyo sa katawan ng lalaking ito dahil sa kasunduan naming dalawa na maghahasik ng lagim sa buong mundo. Tapos, sisirain ko lang sa pagsabi ng pangalan ko sa'yo. Hindi ako makapapayag. Alam kong isa kang aswang na mahabang panahon ng pinaslang. Bakit ka napalitong muli? At paano ka napunta rito sa mundo ng mga buhay? Yon ay dahil may muling bumalik sa akin sa mundong ito. Dahil sa kanila ay nagkaroon ako ng ikalawang pagkakataon para maparito. Papatayin ko kayong lahat. Ako ang maghahari sa bayang ito. Paghaharian ko ang buong angkan ng mga aswang. Kaya kung gusto mo pang mabuhay, Father, huwag mo na akong pigilan pa. Huwag kang sagabal sa plano ko. Maglaan ka na lang ng oras sa Diyos mo. At yun ang hindi ko papayagang mangyari, aswang. Kung sino ka man, wala akong pakialam. Hindi ako papayag na sirain mo ang bayan na ito dahil sa pagbabalik mo. Sisiguraduhin ko ibabalik kita kung saan ka nang galing. At sino ka naman? Huwag kang mangialam rito, bata. Wala kang alam sa mga nangyayari. May pakialam ako dahil tungkulin ko ang labanan ka at protektahan ang mga tao rito sa bahay namin. Huwag kang magpatawa. Anong laban mo sa akin? Wala kang laban sa akin, bata. Diyan ka nagkakamali. Ako ang pinili para maging isang tingero at gagawin ko ang lahat para tapusin ang kasamaang binabalak mo. Kita ko ang gulat sa mukha ng nilalang na nasa katawan ni Carson. Tumabi sa akin si Father Bernard.
Pawis na pawis si Father Bernard at mukhang naubos niya ang kanyang enerhiya. Maitaboy lang ang nilalang na nasa katawan ni Carson. Sinabihan ko siyang puntahan ang mga magulang ni Carson at bantayan. Noong una, natatakot ako sa kung ano ang posibilidad na mangyari dahil hindi pa ako handa sa misyon ko. Subalit nang makita ko ang anyo ng aswang na nasa katawan ni Carson at ang plano nito, ay lumakas ang loob ko. Lumabas naman si Father Bernard at sinunod ang sinabi ko. Ako naman ay tuluyang hinarap ang aswang. Hinawakan ko ang aking sagradong rosaryo, saka ako nag-usal ng dasal. Sa mga sandaling yun, sinusunod ko lamang kung ano ang aking naririnig sa isipan. At habang inuusal ko ang dasal, ay mas lalong lumalakas ang aking buong katawan. Humigpit ang pagkakahawak ko sa isang punyal na nadampot ko lang kanina sa kusina ni Manang Belin. Nanlilisik ang mga mata kong napatingin sa aswang na nasa aking harapan. Pakiramdam ko'y nagliliyab ng liwanag ang aking mga mata habang nakatingin dito. Umatras ang aswang at tila nasasaktan ito habang nakatingin siya sa akin. Bigla na lamang siyang lumukso sa bintana ng napakabilis. Hindi ako agad nakakilos dahil sa gulat. Subalit, agad ko rin itong sinundan sa labas. Hindi ko akalain na napakabilis ko ring tumakbo ng mga sandaling yun at nahahabol ko ang aswang. Nang maabutan ko siya ay kaagad ko siyang hinawakan sa kanyang braso. Nagwala siya na tila nasasaktan habang nakahawak ako sa kanya. Sinamantala ko ang pagkakataong yun para umusal ng dasal. Ramdam ko ang paglabas ng enerhiya mula sa aking suot na sagradong rosaryo at dumadalo yun sa aking braso patungo sa aking kamay. Ama na nasa langit, iligtas mo po ako mula sa masamang nilalang na ito. Bigyan mo ako ng lakas upang mapalayas ang kadilimang bumalot sa katawan at kaluluwa ni Carson. Tulungan mo ako matalo ko ang aswang na walang hangad kundi ang kasamaan. Hayaan mo sana maghari ang kabutihan. Ang mga mata ng aswang ay bigla na lamang nagdilim at nagsimula siyang sumigaw sa sakit. Ang katawan niya ay tila nanginginig habang ang liwanag mula sa rosaryo ay unti-unting bumabalot sa kanya. Sa bawat salitang binibigkas ko ay mas lalong lumalakas ang liwanag. Maski ako ay hindi makapaniwala sa aking nasaksihan ng mga sandaling yun. Pero ipinagpatuloy ko pa rin ang aming pagdarasal. Tigilan mo ako, bata! Hindi mo ko kayang talunin dahil lamang sa rosaryo mo. Sa pangalan ng Diyos, palalayasin kita sa katawang ito. Wala kang kapangyarihan laban sa kabutihan at sa liwanag. Inuutusan kitang iwan ang katawang ito at bumalik ka na sa iyong pinanggalingan. Hindi pwede! Mas lalong tumindi ang kapangyarihang nagmumula sa rosaryo. Sumisigaw ang aswang na nasa katawan ni Carson at tila ito nasasaktan. Nagwala ito at nagpumiglas. Pero mas hinigpitan ko ang hawak sa kanyang braso at hindi siya binitawan. Nagsimula na ring magbago ang anyo ng aswang. Ang itim nitong katawan ay nagiging normal at ang mga kuko nitong matatalim ay unti-unting bumalik sa dati. Nawala ang matutulis nitong mga pangil at tuluyan na ngang bumalik sa totoo niyang anyo si Carson. Bigla na lamang siyang bumagsak sa lupa at walang malay. Agad ko siyang dinaluhan. Tinignan ko kung humihinga pa siya. Noong malaman kong humihinga pa siya, ay napahinga ako ng maluwag. Tinignan kong muli ang aking suot na sagradong rosaryo at noon ay bumalik na rin ito sa normal. Hindi na ito nagliliwanag tulad kanina. Pinukaw ko si Carson, subalit hindi pa ito nagigising. Dinampi ko ang aking palad sa kanyang noo para tignan ko kung may kakaiba pa ring enerhiya sa kanyang katawan. Ngunit ng mga sandaling yon ay napahinga ako ng maluwag nang mabatid kong wala na ang aswang sa kanyang katawan. Natanaw ko si Father Bernard, Mang Oscar at Manang Belin na tumatakbo palapit sa aming kinaroroonan ni Carson. Anak,
Ayos ka lang ba? Hindi ka ba nasaktan? Hindi ka ba nasaktan ng aswang na sumanib sa katawan ni Carson? Hindi naman po, Father. Mukhang wala na siyang sanib at napaalis ko ang nilalang sa kanyang katawan. Pwede niyo ho siyang tignan kung may natitira pang kasamaan sa katawan ni Carson. Sa tingin ko'y wala na. Nilubayan na siya ng masamang aswang. Sa ngayon kailangan na natin siyang dasalan para hindi na siya muling balikan ng masamang nilalang na yon. Mabuti pa nga, Father. Pero bago muna yon, kailangan muna natin siyang dalhin sa kanilang bahay. Kumusta ang kalagayan ng anak ko, Father? Ayos na siya, Mang Oscar. Wala kayong dapat na ipag-alala. Napaalis na liwan ang sumanib sa inyong anak. Ngunit bago yon, kinakailangan pa muna namin siyang dasalan para masiguro ang kaligtasan niya at hindi na balikan ng masamang nilalang na yon. Nako, maraming salamat sa inyong dalawa. Utang na loob namin sa inyong kaligtasan ng aming anak na si Carson. Ngumiti lamang kaming dalawa ni Father Bernard sa sinabing yon ni Mang Oscar. Pinagtulungan naming tatlo na buhatin si Carson patungo sa loob ng kanilang bahay habang nakasunod sa aming hulihan si Manang Belin. Nang maihiga na namin sa kama si Carson, ay nagsimula na akong magsindi ng kandila. Pinatong ni Father Bernard ang isang sagradong krus na ginagamit niya sa pag-eksorsismo sa noo ni Carson. Nakatayo naman sa sulok si Manang Belin at Mang Oscar habang nanonood sa ginagawa namin ni Father Bernard. Pinagdikit ni Father Bernard ang kanyang dalawang palad habang may hawak na rosaryo. Ganon din ang ginawa ko at hinawakan ko ang sagradong rosaryo na nasa aking leeg. Ipinikit ko ang aking mga mata nang magsimula na sa kanyang panalangin si Father Bernard. Sinundan ko naman ang panalangin niya hanggang sa matapos yun. Ilang sandali pa ay nagkamalay na si Carson. Tulad ng inaasahan namin ay wala itong maalala sa nangyari. Sobrang takang-taka si Carson kung bakit naroon kaming dalawa ni Father Bernard. Pinaliwanag naman sa kanya ni Mang Oscar at Manang Belin ang lahat. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig kung kaya't nanahimik siya ng ilang saglit. Pagkaraan ng ilang sandali ay yumuko siya at nagpasalamat sa amin ni Father Bernard. Maraming salamat po sa inyong dalawa. Kung hindi dahil sa inyo, ay baka kung ano na nangyari sa aming masama. Wala yon, anak. Ang may papayo ko lang sa iyo ay lakasan mo ang iyong paniniwala sa Diyos. Ibalik mo ang loob mo sa Kanya at huwag ka mawalan ng pag-asa. Ipagkatiwala mo sa Diyos ang lahat at Siya na ang bahala sa iyo. Masusunod, Father. Gagawin ko ang payo ninyo sa akin. Napatango naman si Father Bernard at saka ngumiti nang marinig ang naging sagot ni Carson. Ako naman ay hindi mapigilan ang sariling maging masaya dahil ligtas si Carson at napaalis ko sa katawan niya ang masamang aswang. Taimtim naman akong nagpasalamat sa Diyos at sa aking sagradong rosaryo. Sa kalagitnaan ng gabi, habang payapa nang natutulog ang buong pamilya ni Mang Oscar at maging si Father Bernard, naramdaman ko na lang bigla ang isang masamang enerhiya na nanggagaling sa labas. Mukhang may nagmamasid sa amin sa kalagitnaan ng gabi at mukhang naghihintay lamang ito ng pagkakataon para salakayin kami. Kinapa ko ang punyal na nasa gilid ko lamang. Taimtim akong nagdasal, dahilan para umilaw ang aking suot na sagradong rosaryo. Dahan-dahan akong bumangon at lumakad sa sala kung saan kami natulog ni Father Bernard. Unti-unti akong lumapit sa pintuan at sumilip sa siwang ng pinto. Maliwanag ang sinag ng buwan sa labas, kaya't kita ko ang buong paligid. Hanggat sa may bigla na lamang lumitaw na tatlong nilalang sa bakuran ni Mang Oscar. Kawangis ng mga ito ang anyo kanina ni Carson nang magpalit siya ng anyo ng saniban ng masamang aswang. Humugot ako ng malalim na hininga bago ko dahan-dahan na binuksan ang pinto sa lumabas. Gumisi ang tatlong aswang nang makita nila ako. Anong kailangan nyo? At naparito kayo?
Napakabango ng dugo mo, bata. Hindi mo ba alam? Ikaw ang napiling alay para sa aming pinuno na muntik mo ng paslangin kanina. Mabuti na lamang at nakaligtas siya mula sa sagrado mong rosaryo. Kung gayon, hindi pa pala siya nawawala. Sabihin niyo sa akin kung nasaan siya. Huwag mo na siyang hanapin pa. Makikita mo rin siya at makakausap oras na mapaslang ka namin at dalhin sa kanya. Hayaan mo na lang na paslangin ka. Sa ganun ay mapadali ang kamatayan mo. Pero kung gusto mong magpakahirap, pagbibigyan ka namin. Mas masarap ang dugo ng isang lumalaban. Hinawakan ko ng mahigpit ang punyal na nasa gilid ko, habang ang liwanag mula sa aking sagradong rosaryo ay mas lalong tumingkad. Ramdam ko ang bigat ng takot sa aking dibdib na mga oras na yon. Ngunit alam kong kailangan kong lakasan ang aking loob at pananampalataya sa Diyos. Hindi ako magpapadala sa mga salita ninyo. Alam kong binibilog niyo lamang ang isipan ko para matakot ako sa inyo. Ngunit diyan kayo nagkakamali. Ako'y pinapatnubayan ng liwanag ng Diyos at kayong mga aswang, wala kayong laban sa akin. Biglang nagsimula ang 3 aswang na umatake sa akin nang marinig nila ang mga sinabi ko. Ang kanilang mga matay nagliliyab sa galit. Ang una sa kanila ay tumakbo palapit. Ngunit mabilis kong iniwasan ang kanyang atake at sinaksak siya ng punyal sa tagiliran nito. Sumigaw siya ng malakas na puno ng sakit. Itinaas ko ang aking sagradong rosaryo at saka ako nag-usal ng panalangin. Mas lalong nagdalamhati sa pagsigaw ang aswang habang unti-unti siyang binabawian ng buhay. Ang ikalawang aswang naman ay sumugod ng mas mabilis, subalit itinapat ko sa kanya ang aking sagradong rosaryo. Dumikit yon sa kanyang muka. Agad siyang umurong at napasigaw sa sakit habang ang kanyang balat ay nagsimulang magbaga. Ang ikatlong aswang ay tumalon mula sa itaas. Papasugod siya sa akin, ngunit bago pa siya makalapit ay inusal ko ang dasal na itinuro ni Father Bernard. Pagkatapos nun ay pinalipad ko ang punyal at tumusok yon sa kanyang leeg. Bumagsak siya sa lupa habang sumisirit ang kanyang sariling dugo. Bumagsak din ang 2 sa lupa habang nanginginig. Hinawakan ko ng mahigpit ang aking sagradong rosaryo at saka ko yon itinaas. Umusal ako ng dasal na siyang tatapos sa kanila. Ang dasal na yon ay sinusunod ko lamang sa aking isipan. Ama naming makapangyarihan, protektahan mo ako mula sa kasamaan. Pawiin mo ang dilim at bigyan mo ng liwanag ang baryong ito. Nang sa ganon, hindi na muling makapabinsala pa ang 3 ito. Ama, ikaw na ang bahala sa kanila. Lamunin sana ng lupa ang kanilang katawan at sunugin ang kanilang buong kaluluwa sa nagbabagang asupre sa kailaliman ng lupa. Ang liwanag mula sa rosaryo ay lumaganap sa buong bakuran na nagdulot ng malakas na sigaw mula sa 3 aswang. Tuluyan silang nilamon ng kadiliman na mula sa lupa. Ilang sandali pa'y naglaho na lamang silang parang bula. Hinihingal ako habang bumagsak sa lupa. Hawak ko pa rin ang punyal at rosaryo. Ramdam ko ang bigat ng aking katawan dahil sa ginawa ko. Ngunit may kakaibang lakas pa rin ang bumabalot sa akin. Maraming salamat, Diyos ko! Napatingin ako sa bahay nila Mang Oscar nang bumukas bigla ang pinto. Dumungaw mula roon si Father Bernard at nang makita niya akong nakahandusay sa lupa, ay mabilis siyang tumakbo patungo sa akin. Juan! Anong ginagawa mo rito? Ba't nandito ka sa labas? Anong nangyari? Bakit tila yata pagod na pagod ka? May nakalaban akong 3 aswang, Father. Kinakailangan kong hanapin ang pinuno nilang sumanib sa katawan ni Carson. Kailangan ko siyang matalo bago pa niya maisagawa ang masama niyang plano. Ngunit, mapapahamak ka lang, Juan. Ayokong may masamang mangyari sa'yo. Hindi ko kakayanin yun. Isa pa'y, hindi mo alam kung saan siya ngayon nagtatago.
Baka pinaghandaan na niya ang iyong pagdating. Huwag kang mag-alala, Father. Hindi ako pababayaan ng Diyos. Nandito sa akin ang Sagradong Rosaryo at alam kong ginagabayan ako ni Arca. Kaya huwag kang mag-alala sa akin, Father. Maraming salamat din dahil inaalala mo ang kapakanan ko. Oo naman, Juan. Para na rin kitang anak. Kailangan lang talaga na maprotektahan ko kayo. Kung ano man ang pasya mo'y susuportahan kita. Tutulungan kita. Ngunit, kinakailangan ka ng simbahan natin, Father. Hindi mo na ako kailangan pagtulungan. Ayoko mapahamak ka ng dahil sa akin. Magkasama tayo rito. Kaya dapat magkasama tayo sa lahat ng bagay. Hindi kita iiwan sa laban na ito, Juan. Pero Father, hindi naman sa ayaw ko. Pero nag-aalala ako sa maaring mangyari. Kaya ko ang sarili ko, Juan. Kaya hayaan mo na ako. Bumuntong hininga na lamang ako sa sinabing yon ni Father Bernard. Tumango ako sa kanya bilang pagpayag na sumama siya sa akin. Bago kami muling bumalik sa loob ng bahay ni Mang Oscar, nagdasal muna kaming dalawa sa harap ng altar upang gabayan kami ng Diyos sa aming haharapin na laban sa mga susunod na araw. Kinabukasan ay maaga kaming nagising ni Father Bernard dahil maaga ring nagising si Mang Oscar. Masaya sila dahil tuluyan na ngang magaling si Carson. Nakasabay na namin ito sa pagkain ng almusal. Noong paalis na kami, ay labis ang pasasalamat ni Mang Oscar at Manang Bilin sa amin at maging ni Carson. Maraming salamat talaga sa inyo, Father Bernard at Juan. Ako rin po'y nagpapasalamat sa inyong dalawa. Hindi ko sasayangin ang pagkakataon na ito na binigay sa akin ng Diyos. Walang anuman yon. Mag-iingat ka palagi, Carson. Ang biling ko sa'yo. Ihahatid ko na ho kayo sa labasan, Father Bernard. Hinatid nga kami ni Mang Oscar hanggang sa labasan ng kanilang nayon. Siya na rin ang naghatid sa amin patungong bayan. Nang makarating na kami sa simbahan, ay labis na naman ang pasasalamat niya sa amin ni Father Bernard. Lumipas ang araw na yon na wala namang kakaibang nangyari. Ngunit hindi ko maiwasan ang kabahan nang makaramdam ako ng kakaibang enerhiya na nagmumula sa aking sagradong rosaryo. Parang binibigyan ako nito ng babala na may masamang mangyayari. Kinagabihan ay natulog na si Father Bernard, ngunit ako ay hindi pa makatulog. Minamatyagan ko ang buong paligid. Ilang sandali pa ang lumipas ay naramdaman ko ang pag-iinit ng aking sagradong rosaryo. Napahawak ako dito. Hinahatak ako ng enerhiya palabas ng kumbento. Lumabas ako ng silid at dinampot ang punyal sa kusina. Paglabas ko ng kumbento, ay naaninag ko sa hindi kalayuan sa harap ng simbahan ay isang malaking bulto. Habang unti-unting lumilinaw ang paningin ko sa paligid, ay namukhaan ko ang nilalang na nakatayo roon. Humigpit ang pagkakahawak ko sa aking punyal nang makita ko ang aswang. Nakangisi siya sa akin habang nanlilisik ang kanyang mga mata. Lumapit ako sa kanya at buong tapang ko siyang hinarap. Hindi ko akalain na dito pala kita matatagpuan, Antigero. Ako nga pala si Kalim. Ako ang aswang na sumanib sa katawan ng lalaking iniligtas mo. Pasensya na, pero hindi ka nagtagumpay. Nakaligtas ako mula sa pagpaslang mo sa akin. Ngayon na may nahanap na akong katawan na isa ring aswang, sisiguraduhin ko na papaslagin kita. Kung nakaligtas ka kagabi sa pagpapabalik ko sa pinanggalingan mo, pues sisiguraduhin ko rin ngayon na ito na huli nating pagharap dahil hindi ako makakapayag na maghasik ka pa ng lagim sa bayang ito. Saka mo na lang sabihin yan kung talagang napatay mo na ako. Hindi gayon nakaharap mo pa ako at humihinga. Hindi ko hahayaan na magtagumpay ang Diyos mo o ikaw. Dudurugin kita at ipapakain sa aking mga nasasakupan. Siguradong matutuwa sila kapag nagyari yon. Maraming salamat sa babala mo, Kalim. Dahil dyan, mas nangingibabaw ang kagustuhan kong makaligtas at patayin ka. Kung mayroon mang pagpipestahan sa ating dalawa, ikaw yon. Itiyakin kong
pagpipiestahan ka ng naglalagablab na apoy sa kailaliman ng lupa. Tumahimik ka at simulan na natin ang labang ito. Mabilis na sumugod sa akin si Kalim. Mas mabilis ang kilos niya gayong katawan ng isang aswang ang gamit niya. Kaya hindi ko namalayan ang kanyang atake at naramdaman ko na lamang ang suntok niya sa aking tiyan. Tumilapon ako sa pader ng simbahan at tumama ang aking likuran doon. Nahugot ko ang aking hininga dahil muntik na ako mawalan ng balay. Hindi pa ako nakakatayo nang muli na naman niya akong sipain. Naramdaman ko ang malakas na enerhiyang nagmumula kay Kalim. Humugot ako ng lakas sa aking buong katawan para makatayo na ng tuluyan. Saka ako nagsimula sa aking pagdarasal. Pinagdikit ko ang aking dalawang kamay habang hawak ang aking sagradong rosaryo. Pagmulat ko ng aking mga mata ay mabilis akong tumakbo patungo kay Kalim at malakas ko siyang sinipa sa kanyang panga. Malayo ang nilipad niya hanggang sa kalsada. Agad akong tumungo sa kanya at binuhat siya patungo sa kagubatan. Nagpalitan kami ng suntok na dalawa. Habang nagpapakawala ako ng suntok at sipa ay nagdarasal naman ako. Noong mapansin kong nangihina na si Kalim ay hinubad ko ang aking rosaryo at itinapat yun sa kanya. Hindi mo ko matatalo gamit yan, bata. Wala ka bang alam sa pakikipaglaban sa mga aswang? Wala akong pakialam sa sinasabi mo. Gagamitin ko ang alam kong dapat gamitin at gagawin ko ang alam kong dapat na gawin. Pwes, yan ang magpapatalo sa iyo, bata. Tatapusin na kita! Ngunit bago pa siya makahakbang at makalapit sa akin, ay sinipa ko na siya ng malakas. Bumulusok siya sa mga kakahuyan at bumagsak sa lupa. Kinuha ko ang aking punyal, saka ako mabilis na tumungo sa kanya. Akma ko na sana siyang sasaksakin nang mapigilan niya ang kamay ko. Naglaban kami ng aming lakas. Pinipilit kong itarak ang punyal sa kanyang dibdib, samantalang siya ay lumalaban para hindi yun bumaon sa kanya. Sa sandaling yun, pakiramdam ko ay may bumabalot sa aking kakaibang enerhiya. Mas lalong lumakas ang aking pakiramdam at tumibay ang aking loob na matatalo ko si Kalim. Umigting ang pangako at puwersang ibinaon ang punyal sa kanyang dibdib. Nanlaki ang mga mata ni Kalim sa gulat sa ginawa ko, pero agad din niya ako sinuntok sa muka kaya't nabitawan ko ang punyal. Tumayo si Kalim at nangihina siyang hinarap ako. Hindi niya binunot ang punyal na nakabaon sa kanyang dibdib. Hindi mo ko matatalo, Kalim. Sumuko ka na para hindi ka na mahirapan. Tanggapin mo na lang na hindi ka na makakabalik sa mundo ng mga buhay. Tumahimik ka! Wala kang alam sa sinasabi mo. Kahit napatayin mo ko ngayon, hindi pa rin ako susuko. Kahit na ibalik mo ko sa kailaliman ng lupa, hindi ko pa rin tatanggapin ang pagkatalo ko. Dahil hindi ako duwag, walang makakatalo sa akin. Pinapahirapan mo lang ang sarili mo, Kalim. Pero kung yan ang gusto mong mangyari, wala na akong magagawa. Kinakailangan kitang tapusin. Marami ka pang sinasabi. Gawin mo na kung anong gusto mong gawin. Nanlilisig ang mga mata ni Kalim na sumugod sa akin. Agad kong itinaas ang sagradong rosaryo sa itaas, dahilan para matigilan siya. Hindi siya makatingin ng tuwid sa rosaryo na noon ay nagsimula ng maglabas ng kakaibang liwanag. Unti-unting umatras si Kalim para iwasan ng sinag ng rosaryo, pero sinusundan ko rin siya. Sa kapangyarihan ng Diyos na siyang naghahari sa kalangitan, ipinapaubaya ko na sa iyo ang kaligtasan ng buong bayan na ito. Hayaan niyo akong paslangin ng aswang na ito sa aking harapan at ibalik ang kanyang kaluluwa sa naglalawang asupre. Hayaan ninyo akong magtagumpay sa misyon at tungkulin kong ito, Diyos ko! Isa kang malakang tanga, bata. Sa tingin mo ba'y pakikinggan ka ng Diyos mo? Sa kalamang hamak na sugo ng paring yun at sa isang baguhang antigero. Alam mo ang paggamit ng kapangyarihan mo? Wala kang alam. Hindi mo ka ako matalo-talo. Hindi ka nararapat na antigero
at may hawak ng sagradong rosaryong yan. Tumahimik ka! Huwag mong maliitin ang kakayahan ko, aswang. Hindi mo pa ako lubusang kilala. Hindi mo pa ako nakita kung paano magalit! Huwag kang magmayabang, bata. Gawin mo na lang! Hindi ko na pinatapos pa ang pagdarasal ko at mabilis kong idinikit ang sagradong rosaryo sa kanyang noo. Napasigaw si Kalim ng malakas habang nagwawalang makalayo sa akin, subalit nagdikit na ang rosaryo sa kanyang noo. Kahit anong subukan niyang hawak doon ay hindi niya yun mahawak-hawakan. Biglang bumagsak sa lupa si Kalim habang bumibigat ang kanyang hininga. Nilapitan ko siya, saka ko siya dinungaw. Unti-unti na siyang binabawian ng hininga ng mga sandaling yon. Pasensya ka na, subalit kinakailangan na kitang tapusin. Hanggang dito ka na lang. Tandaan mo sana na walang makakatalo sa kabutihan. Nakatingin lamang sa akin si Kalim na para bang may gusto pa siyang sabihin, subalit hindi na niya magawa dahil wala na siyang lakas pa. Pinagmasdan ko na lamang siya sa kanyang pag-aagaw buhay hanggang sa tuluyan na nga siyang binawian ng kanyang sariling hininga. Binunot ko ang punyal sa kanyang dibdib. Inalayan ko siya ng huling dasal bago ko siya iniwan na nakahandusay sa lupa. Kitang-kita ko kung paano siya lamunin ng lupa hanggang sa tuluyan na siyang nawala sa aking paningin. Huminga ako ng malalim at napatingala sa langit. Alam kong hindi pa roon nagtatapos ang aking misyon, kundi doon pa lamang nagsisimula ang lahat. Kung ano man ang mangyari sa hinaharap, nakahanda akong harapin ang lahat ng yon. Pagbalik ko sa simbahan, ay naabutan ko si Father Bernard na naghahanap sa paligid. Kasama niya ang ilan na mga kasama kong sakristan at madre. Napahinga ng maluwag si Father Bernard nang makita niya ako. Ngumiti ako sa kanya at saka ko siya niyakap na mahigpit. Saan ka galing, anak? Gabing-gabi na. Nataranta ako na makita kang wala ka sa iyong silid. Akala ko'y nakuha ka na ng mga kalaban mo. Hindi mangyayari yun, Father. Malakas ang paniniwala ko sa Diyos na hindi niya yun hahayaan na mangyari. Sa ngayon, wala na tayong dapat na ipag-alala. Napaslang ko ng aswang na siyang sumanib kay Carson. Ano? Hindi ba dapat magkasama tayong dalawa na harapin siya? Pasensya ka na, Father. Biglaan kasi nangyari, kaya hindi na kita nagising pa. Hindi bali na. Ang mahalaga'y napaslang mo siya at ligtas ka. Niyakap ako ng mahigpit ni Father Bernard bago kami tuluyang pumasok lahat sa kumbento. Simula ng araw na yon, ginagawa ko na ang aking tungkulin. Umalis ako sa simbahan at bumukod para hindi na madamay pa si Father Bernard at ang ilan kong mga kasamahan sa simbahan dahil sa aking pinili na kapalaran. Ngunit paminsan-minsan ay bumibisita naman ako sa kanila. Wakas.